Maraming klase ang pakikipaglaban, Rosa Camila. Lahat ay gumagawa ng sakripisyo. Dad, ang gusto ko pong gawing sakripisyo ay yung lumaban para sa pamilya natin. Ngayon, magkakampi na ang pamilya natin at ang gobyerno. Pero ikaw naman, pamilya mo ang ilalabanan mo. Dad, gayon pa ba kayo kakampi sa gobyerno ni Gonzalo kung kailang patay na si Nestor at si Rafael ang dahil sa kanila? Hindi natin alam yan. Maaaring si Alberto ang pumatay kay Nestor. O baka mga balin na Carlito ang nakapatay kay Rafael. Pero kung hindi pa rin dahil sa ginawa nila, hindi mangyayari yun. Rosa Camila, maraming beses mo na akong sinuway ng mga kagustuhan ko noon. Ngayong may sakit na ako at malapit ng pumanaw, susuwayin mo pa rin ba ako? Dad, hindi na naman tutungkol sa pag-iibigan namin ni Carlito. Para na to sa pagtatama sa mga ginawa nilang kamalian sa bansa natin. Nagkataon lang na si Carlito yung namumuno, kaya sa kanya ako kumampi. Rosa Camila, incidental lang ang pakikipaglaban mo. Tungkol pa rin ito sa pag-iibigan niyo ni Carlito. Lucinda, hindi ko to nasabi sa'yo kanina pero nawawala si Mami. Kanina lang siya nahanap. Ano? Akala ko nauna lang siya, nagpapahinga lang. Nasaan siya? Eh, paparating na dito. Ayoko kasing mag-alala ka pa. Pasensya ka na. Hindi ko pa nakikita ang mami niyo. Nakatakas na naman ba? Wait. Ibig niyo sabihin, hindi lang unang beses nung takas si Mami? Isang linggo na ako dito. Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Well, palagi siya nakikita doon sa may burol. May kinakausap. Ano, may naganap na ba doon? Doon nga siya nahanap, pero huwag kayong maingay. Excuse me. Ay, nako. Naloloka na tayong lahat dito. Pati kayo, ilang araw pa lang dito, naloloka na rin. Pwede na tayong umalis lahat. Ah, saan? Wala na tayong ibang pupuntahan pa. Saan ka na ba, Rosa Camila? Sagutin mo na, please. Tutuusin, may punto din naman si General Gonzalo tungkol sa mga sinasabi niya kina Rosa Camila at Carlito. Kung ano man yun, hindi ko na gustong alamin pa. Look, Guada, para sa ikabubuti rin naman niya ng kapatid mo. Kung makikita niya na wala na siyang kakampi sa mga issues na pinaglalaban niya, eh mapipilitan siyang magbaba ng armas laban sa aking gobyerno. Lola, katulad ko, matagal niyo na rin pong hindi nakikita si Carlito. Base na lang sa sinasabi ni Andres at ni Rosa Camila, hindi na siya dating Carlito na kilala natin. Iba na ang kasama nila ngayon. Guada, mababago pa rin natin yan. He has to be made to realize that it is family first. Our family. Nakita mo mga Montemayor nung araw, sila-sila ang nagpapatayan. O ano ngayon, hindi ba magkakakampi sila? Ganun ang dapat mangyari sa pamilya natin. Una, Lola, hindi ako sang-ayon sa papatakbo niyo ng gobyernong ito.
Katulad din na hindi ko pagsang-ayon sa pinaglalaban ni Carlito. Now, if you're telling me that one of you has to give in, shouldn't it be you? I will never do that, Guadalupe Valiente. Unang-una, mas matanda ako. Ikalawa, ako ang tama. Parang yun hindi sinabing mali ang pinaglalaban ng kapatid ko. Teka muna. Ibig ba sabihin yan, kumakampi ka sa kanya? Lola, Nakikita na natin at nararamdaman natin ang combined strength ni na Carlito at Rosa Camila. Maraming nasawing mga tao dahil sa kanilang pag-iibigan. Ang conflict ng Montemayor at Valiente family ay sa kanila nagsimula. Napabagsak na ng pag-iibigan nila ang pamilya ni Leandro. Gusto mo bang ganun din ang mangyari sa ating pamilya? Rosa Camila, ba't mo naman pinaghihintay? Carlito, pupuntahan na nga kita. Napigilan na ako ni Daddy eh. Eh, sana man lang tinext mo man lang ako. Lahat ng tao takot na nga lumapit sa akin dahil baka pati sila mahuli. Umaasa ako sana naman hindi ka babali doon sa sinabi mong tutulong ka. Carlito, hindi mo ba naiintindahan? Pupuntahan na nga kita. Kaso kinausap ako ni Daddy. Huwag ka na mag-alala. Hindi na lang kita guguluhin pa. Romina, a pleasant surprise for you. Nagbibigay ng interview si Leandro sa television. Is this the Montemayor's official statement about the recent deaths in your family, Mr. President? We harbor no ill feelings towards the government of President Salgado. Earlier, your youngest daughter, Rosa Camila, scored the government on her husband's recent death. Yesterday, it was your other daughter, Lucinda. Well, they are grieving widows. They should be allowed to wallow in angst. I take it that the talks about making a comeback in the political arena are not taking place? I promise the government of... I've always trained myself to be impervious to surprises, huh? But I have to admit, his statement dito ni Leandro na ito, I'm surprised. Huwag mong sabihin sa akin, Gonzalo, na ngayon mo lamang nalaman na matalino at may utak si Leandro. And to think may sakit pa si Leandro niyan, Romina. He used to be sharp, right? I would rather have his brains at any given time than the brain of a taxier. We, the Montemayors, are through with politics. That's it. I'm going to San Dionisio tomorrow. I have my own plans too. From one president to another president, I think I shall pay my respect. Well, I cannot take that away from you, but marami kang trabaho dito at marami rin akong gagawin doon. Sa statement ni Daddy na yan, baka mismo si Gonzalo ang makiramay sa atin. Alicia, pagbalik ni Rosa Camila, kakausapin ko siya. Ayaw ko man, hindi na ako hingi muna ng tulong kay Rosa Camila. Intindihin mo naman ang kalagayan ng pamangkin ko. Sabi nga niya, paalis na siya pero pinigilan siya ni Mr. President. Abusado ba ako? Siya rin naman yung pumahid na may pagkita sa akin eh. Kagipitan lang talaga kaya ako nagkaroon ng bagong kontak. At kahit na hindi pa man din siya, bulol pa rin asawa niya ngayon. Kailangan ko lang naman ay pangalan. Alam mo, nandun na ako. Pero may sakit si Mr. President. Hindi pwedeng ganun-ganun lang na makakaalis si Rosa Camila dahil tatay niya yon. Tito Emil, kapalan na rin itong ginagawa ko para sa atin, para sa ating lahat. Hello? Tito Emil? May mga sundalo! Gising! Hello? Hello? Aling Bining, Oh, ang bilis mo naman. hindi pa ako umalis. Hindi kami nagkita. Paano? De bukas na lang. Hindi na ho. Alis na rin ho ako bukas. Hindi na ako babalik dito. Sige. Baba niyo, baril niyo! Kakampi sila! Baba mo!
Cesar Raimundo. Sino ngayon ang susundin mo? Ma, naguguluhan na ako. Di ko alam kung anong gagawin ko. Yung grupo ni Carlito, kailangan nila ako. Nangako ako sa kanya. Matulungan mo ako magdesisyon. Kailangan ka rin namin dito. Hindi ka ba pwedeng mangako sa amin? Ma, bakit ngayon pa? Alam ko, mahirap talagang mamili kung anong importante sa buhay mo. Ma'am, security check lang po. Dalawa po kasi nakalistang pangalan dito eh. Mrs. Benigna and Abraham Almusura. Nasaan po ang mister nyo? Ay, hindi ko po mister si Abraham. Anak ko po ito. Nasa banyo lang po. Ilan taon na po yung anak nyo? 10 taon na po. Nasa banyo lang. Tatawagin ko lang ho. Wag na po, wag na po. Sige po. Sige po. Salamat po. Salamat po ulit, Nana Bening. Paano pag bumaba na ako? Okay lang po yun dahil isang check lang naman ginagawa nila eh. At parating isang sundalo lang. At hindi naman maglalagi dito sa kwarto eh. Mag-iingat ka, Carlito, ha? Salamat po ulit. Si Bossing. Natutulog. Huwag mo gigisingin, ha? Oh, saan ka pupunta? Papangin. Pakiramdam ko, parang nasa preso pa rin ako dito eh. Eh, sabi ni Boss eh, huwag kayong maglalabas ng barko. Baka mayroong makakita sa inyo. Lalo ka na, kilala ka eh. Hindi, yan lang naman ako sa taas eh. Hindi naman ako bababa eh. Miski na. Eh, kung mayroong makakita sa'yo. Sino naman makakakilala sa akin dito? Saan kayo nagpunta? Hinahabol ako ni Tomas. Tomas! Patay na si Tomas. Ano ka ba, Ma? Hindi siya patay. Andyan siya sa likod. Lagi niya ako binubulangan. Ako na daw sunod. Mami, aayusin na natin yung mga papeles. Aalis na tayo dito. Pupunta na tayo sa ibang bansa. Ma'am, the government sends its condolence at narito ako para mahatid din sa inyo ang aking personal na pakikiramay sa pagkamatay ng inyong pamilya. May I? Ang presidente? Nagpapahinga siya. Nasa kwarto. Kamusta naman si Ernestina? Kinakausap pa namin siya. Pauwi namin siya dito bago ang libing. We would like to thank you on behalf of my father, Supreme Commander. It's my pleasure, ma'am. By the way, wala na bang mga lalaki ang mga Montemayor na yun? Supreme Commander, ang apo ko lalaki. Si Dindo na nasa US at ang ama niyang si Panfilo ay kapamilya rin namin. Oh. At nakakalimutan niyo ata si Alberto. Yes. Pa siya. Yes. Oh, I'm sorry, I forgot. Wala rito ang hinahanap natin. Sigurado ba kayo na dito sila sasakay? Baka naman nakapuslit na sila. General! Nasa kabilang cargo ship si Amores. Yung tao na Alberto. Cover! Boss, may mga sundalo sa pier. Natigdikan tayo? Kanina napansin ko, binabantayan nila yung kabilang barko eh. Ngayon papalapit na sila sa atin. Munda kayo lahat! Carlito, marami nang sundalo sa baba ng pier. Papanik na ang iba dito. Excuse me? Yeah. Good. Good. Tingnan nyo nga naman, what a stroke of luck. We were looking for Carlito Valiente, and you know, in the same step, nakita namin kung saan si Alberto. Well, the gods must be on our side, huh? Don't you agree? You must excuse us, ladies. We have to proceed. Again, my condolence.
Move! Halos lahat ng Sentinels ay bumalik na sa grupo namin. Although ang iba sa kanila ay nasa posisyon pa rin ng military. Pero magkakatulungan ng grupo natin. Magagamit natin sila. Pero pagkatapos, pag nabalik na kayo sa posisyon nyo, kaming mga tumulong sa inyo, patuloy pa rin lalaban dahil sa kaapihan. Okay, itong tandaan nyo. Marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Cesar, si Carlito nasa phone. May mga sundalo raw pumasok sa barko niya. Hindi siya pwede mahuli. Gagawa tayo ng paraan. Hindi tayo ang gagalaw. Hayaan nyo ang pamilya niya ang gumalaw. Paano? Nasa San Dionisio siya. Busy pa rin ang cellphone niya, May. Baka may tinatawagan si Carlito. Alam mo, i-text mo na lang. Tsaka talaga hindi ka makakapunta doon, ano? Nakakatatlong text na ako eh. Sana hindi na siya galit. Ito nagre-ring na. Hello? Hello, Carlito. May papuntang mga sundalo dyan. Alam ko, kaya nga hindi ako makalis kaagad eh. Hindi rin ako pinayagan ni Mami umalis eh. Wala rin mo akong balak papuntahin ka rito eh. Carlito, makinig ka ha. Si Kuya Alberto nandyan daw. Pero ikaw daw ang huhulihin. Pero narinig ko kay General Gonzalo na pati yata si Alberto huhulihin na. Nagkataon lang na nandyan din siya ngayon. Alam mo, tama si Tita Alicia. Huwag ka nang punta dito. Huwag niyo na problemahin. Ako na lang gagawa ng paraan para makalis dito, okay? Sige. Ma, marami rin daw sundalo doon kay Carlito eh. Kailangan niya ng tulong natin. Kailangan niya ng tulong sa labas. Hindi ka pwedeng pumunta roon. Talagang delikado. Ano ka ba? Lola, tinawagan ako ni Rosa Camila. Nasa San Dionisio ngayon si Alberto. Nasa isang barko siya doon at inuhuli siya. Nabanggit nga sa akin niya ni Asturias. Meron ng mga sundalo doon at para hulihin si Alberto. Hindi yun ang point ko, Lola. Nasa katabing barko si Carlito at ang kapatid ko ang hinuhuli nila. Ano? Lola, kailangan may gawin na tayo ngayon na. Hindi ko maaaring hugutin ang mga sundalo doon dahil kasi mahahalata ni General Gonzalo. Alam mo, suspecha ko talaga kaya nalagay na naman sa ganyang sitwasyon si Carlito dahil dyan sa babaeng Rosa Camila na yan. Dito ba siya nakaregister? Yes, sir. Fictitious na yung ginamit. Buksan mo. Bakit po? Nasaan si Carlito? Wala pong Carlito dito. Ako lang po sa anak ko. Mga gago! Magkakamatayan muna! Subukan niyo!